how important in this critical situation, which involves a possibility of breakout of war or an escalation of an armed confrontation with China or against China, that the President must be on board to take the lead in direction of foreign relations with China at dapat gumilid ang lahat. Go ahead, Professor Ana. O kasi importante ang presidente kasi in the very first place, dalawa ang role niya na talagang critical. Una, he's the sole architect of our foreign policy. So ibig sabihin, lahat ng moves natin when you talk about the South China Sea, lahat ng stand dyan, yung approach dyan, manggagaling sa kanya. It's a foreign policy issue kasi. And in terms of the military, anong gagawin ng military, paano sila poporma, paano nila ina-navigate ang very conflicting and very high tension driven na situation in the South China Sea. Siya din yun kasi siya ang commander-in-chief. As long as he stays as president, he's the commander-in-chief. So lahat ng law enforcement, military forces would follow his command at would follow his directives. Now, kailangan niya magkaroon ng malinaw na stand on these issues. Kasi kung ang stand niya is diplomacy, then pursue diplomacy. Through and through. Don't give conflicting signals to the different agency like DFA. Look at what happened in the Senate investigation of Senator Amy Marcos. Gibo was very strong, saying na it was a use of force on the Chinese, as if like ang mga Chinese, it was an armed attack, painting to that effect. And then you have DFA Manalo saying na we're looking forward with the Chinese to have talks and and we can resolve the issue through diplomacy. Look at the two secretaries have differing views and differing stand. Hindi dapat ganun. Kahit ma-defense ito, DFA ito, you have to have one voice. Ang one voice na yan manggagaling sa presidente. So the president really has to come up and has to be clear kung ano ba ang policy niya para lahat sa gobyerno, iisa lang ang sususugan mo. Hindi yung tipong lahat sila nagsasalita, iba-ibang sinasabi. Kasi hindi po tayo paniniwalaan ng ibang countries and even China will not believe us kung sinabi nating diplomacy o baka naman ano lang yan. Binobola nyo lang kami. Kasi mahirap ang daming at saka siya din mismo bawi di ba? Parang go tas bawi-bawi. Parang ganun ang kanyang standing. So the president really has to be clear. What is really your approach in the South China Sea dispute with China? Is it diplomacy? Now, if it's diplomacy, then pursue diplomacy through and through. Don't change it. There are two things about diplomacy. You have to have diplomatic discussion bilateral with China and use the ASEAN level as your leverage kasi there's an ASEAN and you have other claimant states that are part of Southeast Asia also in the South China Sea dispute. So gawin mo yun, hindi yung tipong diplomacy kats mamaya may mga pronouncement na kapag isang Pilipino namatay we will invoke the MDT. Ano yun? Diba? Magulo Oo. Maganda po yung mga tinura ninyo. Only the President can set the direction and only the President can make a categorical and deliberate action that will put to stop itong mga iba't ibang boses na hindi nagkakatugma among the ranks of his cabinet cabinet members sapagkat napakadelikado po kapag ang relasyon ng ating bansa ay hindi po malinaw kung sino nagtitimon. And it should come from the responsibility and leadership of the President. Ma'am, ito po, tunghayan ninyo ito, ang isang ulat talakayan upang magkaroon ka ng reaksyon dito at may mga katanungang pumapasok po sa ating mga tagapakinig at sumusuporta sa Pilipinas nating mahal. Tunghayan po muna natin ito bago ang pagpapatuloy ng talakayan natin with Professor Ana Malindogoy. Kung sino ang nag-uudyok ng gyera, sila dapat ang maunang isabak sa gyera. Yan ang naging pahayag ni Presidential Task Force on Media Security o PTFOM's Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez sa posibilidad na mauuwi sa gyera ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Gutierrez, ang tensyon doon ay maaari pa namang idaan sa maayos na usapan. Naniniwala po tayong lahat pong ito ay madadaan pa rin po sa mahinahong pag-uusap ng magkabilang panig. Unang-una po, dapat po nating maintindihan na hindi po natin kaaway ang China. No? Darating po tayo sa puntong yan kung sakaling kansilahin na po natin ang ating formal na relasyong diplomatiko. No? Kung kinansila na ng China ang ating foreign diplomatic relation ng bawat ng bansa. Ang panawagan naman din po, lalo na po sa Kongreso ng Amerika, yun po mga mahihilig sa gera,
Kayo na po ang una sumabak doon, yung inyong mga anak, kamag-anak, pinsan, kapatid. Sila po ang una ninyong pag-ika ngay mag-enlist sa armed forces at sila po ang unang pumunta doon sa magugulong lugar. Sinabi rin ito na dapat tayong matuto sa kasaysayan ng bansa pagdating sa giyera kung saan sa huli ay iniwan din tayo ng mga kakamping bansa. Sa nakikita po nating mga naging advances sa teknolohiya ng gera, no, talaga pong wala po tayong nakikitang magiging kahit na matatawag na credible defense. Wala pong ganyan ang masasabi ang Pilipinas. At sa atin po naging karanasan nung nakaraang mga digmaan na ating nalahukan katulad po ng World War II, sa dakong huli po umasa ang mga Pilipino sa sarili nilang lakas sapagkat hindi po tayo sinuportahan ng ating mga kaalyado. Sinong kaalyado po yung Ayan, particular po nung World War II, nakita naman po natin, inabando na po tayo ng mga Amerikano. Tumakas po si MacArthur. At sa totoo lang po, nung bumalak po si MacArthur dito, ay natalo na po ng mga gerilyang Pilipino ang puwersa po ng mga Hapon. Samantala, sakali anyang magkakaroon ng anumang panawagan ng gobyerno para sa kakailanganing depensa ng Pilipinas, ay obligado anyang bawat isa, anuman ang iyong estado o trabaho, na tumugon sa panawagan ng gobyerno. Sa Senado, patuloy na tinutulak ang panukalang mandatory ROTC sa mga kabataan bilang paghahanda sa anumang banta ng giyera o kalamidad na maaring dumating sa bansa. Una nang sinabi ni Senator Robin Padilla na ang ating mga kabataan ay dapat laging maging handa dahil hindi anya nawawala ang banta ng digmaan. Huwag nating alisin na maging preparado ang ating mga kabataan sa anuman pwedeng dumating sapagkat historically tayo po'y hindi napahinga sa gera. Marahil sa ngayon, tayo'y napahinga ng ilang taon, pero sa paligid natin, mga anak, nandyan pa rin ang threat. Hindi nawawala. Geographically speaking, mga anak, tayo po ay strategically napakaganda po ng location natin. Sa usapin ng Navy, sa usapin ng Air Force, sa usapin ng lahat ng bagay ng depensa o opensa, ang lokasyon po ng ating bansa ay napakahalaga. Naniniwala naman si Senator Bato de la Rosa na mas malaki ang tsansa ngayon na makakalusot o maipapasa na sa Senado ang naturang panukala dahil sa nangyaring tensyon sa WPS. Isa sa objectives ng office is defense preparedness. So, paano ka magkaroon ng credible defense kung wala kang magandang, wala kang standing reserve force? So, ang source naman natin ng reserve force is ROTC lang. Sa ngayon, Ilan sa mga kabataan at magulang pabor ng maipasa ito kahit pa may posibilidad na isasabak sila sa digmaan bilang reserve force. No choice po kasi talaga yon. Kasi turuan mo sila lumaban or hindi, same pa rin naman may tendency mapapahamak pa rin naman sila. Turuan mo na lumaban. Para rin naman sa bansa natin yun, di ba? Kaya kailangan malay natin, hindi sakupin na tayo na ibang bansa, wala tayong panlaban. Kailangan din natin talaga. May training naman po kung ganon. So, siguro yung takot nandoon. Siyempre kung madedeploy ka sa battlefield, ganon. Ano ka, atras? Hindi po, para po sa bayan. Ayun. Professor Ana Malindogoy, magkasalungat din po ang pananaw ng ilang mga undersecretaries and even itong sa Presidential Task Force for Media and Media Security. At least nagpahayag si Yusek Paul Gutierrez, dati itong Pangulo ng National Press Club. Ang tingin niya ay may mga sumasakay within the cabinet posts ng gobyerno ni Marcos Jr. na mga talagang war instigators. At ito naman sila ay may mga politikong kaalyado din na hindi naman tumutugma din sa totoong interes ng mamamayang Pilipino sa kapayapaan at diplomasya. At pati ang ROTC ay ginagamit na ngayon para sa pagre-recruit in preparation to a possible breakout of war between the Philippines and China. Your take on those discussion, Professor Ana Malindogoy. Ay ma'am, nakamute po kayo please. Ayan na. Na-mute ba? Okay na ma'am. Go. Okay. Before ako mag-comment dun sa interview kay Paul Gutierrez, was a good friend of mine as well. Binasa niya sa akin yung interview na yun. Tawag nito, ang una, gusto ko lang munang i-emphasize, no, 'di ba nagkaroon ng conflicting statements si Bersamin as against to Gibo.
kung titignan mo today, ang latest na pronouncement ni PBBM, in-affirm niya si Bersamin. Sabi niya, it's not an arm attack, which is the same with Bersamin. So makikita natin na Bersamin really still has that leverage as part of the cabinet. On the other hand, tungkol naman dun sa pinag-uusapan natin na the president has a clear command, dapat. Nangyari na yan before during the time of Duterte. Just to emphasize that the president's will and the command and the voice of the president has to be heard clearly. At yun dapat ang i-follow. Kasi nung time na ni Duterte, nagkakagulo din noon between Roque and also itong dating secretary natin ng DFA na Si Locsin, Teddy Boy. si Locsin. O, di ba, may issue din ng South China Sea, ang gulo-gulo, ang dami statement ni Locsin, statement ni Harry Roque and all that. Pero si Harry Roque kasi ang presidential spokesperson. Ano sabi ni Duterte? Di ba ni President Digong nung time niya? Isa lang ang magsasalita on the part of the government when it comes to the South China Sea from now on. It's Harry Roque because he's the presidential spokesperson and he is very well versed when you talk about international law. Oh, anong nangyari? Di nag-shut up yung isa, si Roque na lang ang nagsalita mula noon. Tama. Diba? That is the will of the president. If the president wills it, it happens. If you're a strong one, you have to be strong. That is what I'm saying. That's what I'm trying to illustrate. On the other hand, doon naman sa interview ni Paul, tama si Paul eh. Kung sinong matapang, kayong mauna. Kasi karamihan ng Pilipino ayaw talaga ng gera. War is not an option. Kahit sinong bansa yan, hindi lang maybe China or other countries, war is not an option for the Philippines. Dapat natin maintindihan yan kasi wala kang panalo sa gera. Unang-una, you need to be very realistic na ang Pilipinas, in terms of military capacity, wala tayo nun. Malayo tayo sa ranking. Kung titignan ko ang China, number 3 yan in terms of strength and military force. Number 3 ngayon. Ano pa yan ha? Palakas pa yan ng palakas. Hindi mo alam, in a matter of time, baka number 2 na yan or number 1. So tayo, nasaan tayo? 34th ata ang ranking, pang 34 ata tayo or way below 34? Way below 34, so, ma'am. Oo. Look at the disparity. So, kung napaka-ano mo naman, tangent mo naman, di ba? Napakatanga mo sa Filipino if you fight with someone na number 3 or maybe number 2 in a matter of time, kasi ikaw below 34 ka. Hindi yan realistic. So, a war is not an option and it should never be a policy of the Philippines. Tama. Again, ang sinasabi nga ni Paul, makipag-usap because China is a friend. Now, if you create an enemy out of China, yun ang problema mo. Pero if you try to create a friend out of China, mas maganda yan kasi makakapag-usap kayo ng matino kasi mas madaling makipag-usap ng mga dispute or conflict with a friend rather than with an enemy. Take note, hindi ibig sabihin na kapag magkaibigan kayo ay wala na kayong contention sa isa't isa or hindi na kayo, lahat ng bagay nag-agree kayo or wala kayong magiging dispute. Hindi totoo yun. Sa lahat ng relationship, kahit nga mag-asawa, nag-aaway pa rin. How much more kung magkaibigan lang. Kaya wag nating isipin na pag friend, lahat kayo nag-agree or wala na kayong awayan. Mayroon yan. Pero ang solusyon kasi sa away, lalo na kapag may imbalance ka, is really diplomacy and negotiation. Agree.